Ang perpeksyon ng yoga. Ang isang yogi ay kailangang dumaan sa maraming pagsubok upang linisin ang atma, isip, katawan at kaluluwa. Gayunpaman, isang katotohanan na ito ay pinaka-epektibong magagawa sa panahon natin ngayon sa pamamagitan ng pagbigkas ng Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bakit? Sapagkat ang tunog na ito ay hindi naiiba kay Krishna. Kapag ating binibigkas ang kanyang pangalan ng may debosyon, si Krishna ay nasa piling natin. At kapag kasama natin si Krishna, wala nang posibilidad na manatili tayong marumi. Dahil dito, ang isang nakatuon sa kamalayan kay Krishna sa pagbigkas ng kanyang mga pangalan at paglilingkod sa kanya ay nakatatanggap ng benepisyo ng pinakamataas na anyo ng yoga. Ang kagandahan nito ay hindi na kailangan magdaan sa mga hirap ng meditasyong proseso. Iyan ang kagandahan ng kamalayan kay Krishna. Sa yoga, kinakailangang kontrolin ang lahat ng pandama. At kapag ang mga pandama, senses, ay nakontrol, ang isipan ay kailangang ituon sa pag-iisip. Kay Vishnu, ang isang tao ay magiging mapayapa kapag nagtagumpay siya laban sa material na buhay. Sino man magtagumpay sa kanyang isipan ay narating na ang super soul sapagkat nakamtan na niya ang kapayapaan. Bhagavad Gita 6.7. Ang material na mundo ay inihahantulad sa isang malaking sunog sa kagubatan. Tulad ng sunog sa kagubatan na kusang nagaganap, gayon din sa material na mundo. Kahit gaano pa natin subukang mamuhay ng mapayapa, laging may malaking kaguluhan. Hindi posibleng magkaroon ng tunay na kapayapaan saan man sa material na mundo. Ngunit para sa isang nakapaloob sa transcendental na kalagayan, maging sa pamamagitan ng meditasyong yoga o pilosopikal na pamamaraan o sa bhakti yoga, ang kapayapaan ay posible. Ang lahat ng anyo ng yoga ay nakatuon para sa transcendental na buhay. Ngunit ang pamamaraan ng pagbigkas, chanting, ay lalo nang epektibo sa panahon ngayon. Ang kirtan, sama-samang pagsambit ng mga pangalan ng Diyos, sama-samang pakikinig at pagbigkas ay maaring tumagal ng maraming oras nang hindi nakararamdam ng pagod. Ngunit mahirap manatili sa lotus position nang hindi gumagalaw ng higit sa ilang minuto. Gayunpaman ang proseso kapag ang apoy ng material na buhay ay napawi. Hindi lamang mararanasan ang tinatawag na impersonal na kawalan. Sa halip, tulad ng sinabi ni Krishna kay Arjuna, ang isang tao ay pumapasok sa pinakamataas na tirahan. Kaluwalhatian sa Sri Krishna Sankirtan na naglilinis ng puso mula sa alikabok na naipon sa loob ng maraming taon at pumapatay sa apoy ng makondisyon na buhay ng paulit-ulit na kapanganakan at kamatayan. Ang kilusang Sankirtan na ito ay ang pangunahing pagpapala para sa sangkatauhan sapagkat ito ay nagpapalaganap ng mga sinag ng mapagpalang buwan. Ito ang buhay ng lahat ng makatranscendental na kaalaman.
Pinapalawak nito ang karagatan ng transcendental na kaligayahan. At tinutulungan tayong malasap ng lubusan ang nektar na palagi nating inaasam. Unang panalangin ni Lord Chaitanya.